kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao. Gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paano mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabik-ya rin aking buhay sa Diyos na nabubuhay. Ulitin po natin, sabik-ya rin aking buhay sa Diyos na nabubuhay. Kung paano niya umatis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos na uhaw kong kaluluwa. Sabik-ya rin aking buhay sa Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Sabik-ya rin aking buhay sa Diyos na nabubuhay. Ang totoo at ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa siyot ay mabalik. Sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala, at sa templo mong tirahan. Sabik-ya rin aking buhay sa Diyos na nabubuhay. Magsitayo po lahat. Aleluya, aleluya. Mabubuhay kailanman ang manalig sa hirang na manunubos ng tanan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng linggo, ang mga babaeng nagtungo sa libingan. Dala ang mga pakamo na inihanda nila. Nang dumating sila, naratnan nilang naigulong na ang bato na nakatakip sa pintuan ng libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagugulo ang kanilang isip tungkol dito, nakita nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y lumuhod, sayad ang mukha sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala na siya rito. Siya ay muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangan maipagkanulo sa mga makasalanan at maipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabuhay. At naalala nga ng mga babae ang mga sinabi niya. Pagbabalik mula sa libingan, isinalaysay nila ang lahat ng mga ito sa 11 alagad at sa iba pang kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipupuan namin. Sa ngalan ng Katedral Parokya ng San Andres at ng Pangdiosesanong Dambana ng Nuestra Señora del Buen Suceso, ako po ay nakikiramay sa inyong lahat sa paglisan ng inyong mga mahal na yumao na sina Angelita, Debbie at Emily. Sa pagdiriwang ng misa ng paglilibing katulad ito, ipinapahayag ng lahat ng mga mananampalataya, katulad ninyong lahat, ipinapahayag ninyo ang inyong pananalig sa Panginoong Diyos. Sa gitna ng lungkot at pagdadalangahati dahil sa pagpanaw ng inyong mga mahal sa buhay, sa gitna ng mga luha at hakbili sa pighati, ang pananampalataya, ang pananalig, ang siyang inyong sandigan, siyang inyong pag-asa, sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi nakakalimot. Hindi rin siya tumatalikod.
Lagi siyang nagpaparamdam. Lagi niyang inaabot, ika nga, ang kanyang mga kamay, ang kanyang presensya para sa inyo. Ang presensya niyang nakapagliligtas. Ang presensya nakapaghihilom. Ang presensya nagpapatatag ng inyong pananay. Dahil sa mga araw halimbawa na hindi kayo nakapagdasal, habang ibinuburo niyo itong mga mahal niyo sa buhay, ito na ang huling pagkakataon sa pamamagitan ng pagdiriwang ng misang ito na kayong lahat bilang sambayanan ng Diyos ay makapanalangin. Ang bunga, ang layunin, ang pinakatungkulan ng inyong mga dasal ay upang kalugdan ng Diyos ang mga kaluluwa ng mga mahal niyong yumao. Kung mayroon mang isang pinaka-the best na pabaon ninyo sa inyong mga mahal sa buhay na yumao, ito'y walang iba kundi panalangin. Prayer is the most important gift you can leave with your beloved dead. Habang inihahatid ninyo sila sa kanilang huling hantungan, dasal ang pinakamainam na pabaon upang ang mga dasal ninyo sa pamamagitan ng misang ito ang siyang magbigay lugod sa kanilang kaluluwa. Sa misang ito, sa pananalangin ni Kristo, ay hinihiling natin kaawaan niya ang mga kaluluwa ng mga mahal niyong yumao nang sa ganon, malinis silang makapasok at maluwalhating makarating sa buhay na walang hanggan. Muling pagkabuhay, resurrection. Ito po ang ating pinaka-goal bilang mga Kristiyano. Maaaring ililibing natin sila sa tradisyonal na paraan o ililibing din natin sila sa pamamagitan ng cremation. Isa rito ay cremated sa mga yumao natin. Kung cremated sila, pinapahintulutan naman yan ng simbahan. Paalala lamang, huwag tayong magtira ng kanilang abo. Cremated man ang inyong mahal sa buhay, huwag kayong magtira ng kanilang abo. Dahil abo man sila, o sa inurnment na tinatawag, yung paglilibing sa mga abo na naka-earn, inurnment ang tawag roon, huwag na huwag kayong magtira ng kanilang labi o ng kanilang abo. No? Sapagkat hindi po yan pinakahintulutan ng simbahan. Ang pag-unawa ng simbahan ngayong mimisahan, ang cremated ash, ang pag-unawa ng simbahan yan, i-inurnment nyo na siya pagkatapos nito. Hindi nyo kailanman dapat pananatilihin sa loob ng inyong bahay o tahanan. Siya ay dapat ilibing or i-internment. Sa tradisyonal na bangkay, halimbawa, ay internment ang tawag sa paglilibing. Sa cremated ashes, internment. Huwag tayong magtira ng anumang ash. Huwag din tayong magtira o maglagay ng ash ng yumao sa kung anong mga lakit o kwintas. Bawal po iyon. Ang muling pagkabuhay na ating pananiniwalaan at sinasambit na ating sinasampalataya. Ang bata, I'm not bumaba ka yan sapagkat kung anong mangyari sa iyo. No? Magulang, please. Bintana yan, hindi yan istambayan. Sa lahat ng ating pananalangin at sinasampalataya na sa muling pagkabuhay, yung resurrected body, lahat tayo ay hahantong doon. Subalit ang papunawan natin na hindi na kung ano ang ating katawan ngayon, sa muling pagkabuhay, ganoon pa rin ang ating katawan. Hindi po yun. Katulad ng nabanggit sa mga ebanghelyo, si Jesus na muling nabuhay at si Jesus na mayroong muling katawan
pagkatapos siyang namatay at muling nabuhay, yung katawan na yun ni Kristo, yung katawan niya sa muling pagkabuhay, ganoon ang ating magiging katawan. Kapag tayo na rin ay umabot sa ganoong estado ng ating kaluluwa at ng ating buhay. Ang katawang ito'y makasalanan, ang katawang ito'y marupok, ang katawang ito'y naludusaw, ngunit binibigyan natin ng paggalang o respeto ang mga bangkay. Maaring buong bangkay, cremated na bangkay. No? Subalit, ililibing natin sila ng may paggalang, pinapabaunan ng ating mga panalangin nang sa ganoon, ang mga ito'y banal, ang mga ito'y binasbasan ng Diyos, ganoon na lamang ang ating pagbigay galang sa kanila. Ngunit, sa muling pagkabuhay, sila rin ang mga kaluluwa at ang mga katawan ay muling magsasama. Hindi sa paraang ngayon, kundi sa paraang naiiba na, the glorified body, the spiritualized body. Sinasampalataya natin, naniniwala tayo dito. Marapatin po natin, mga kaibigan, mga kapatid, ng inyong pananalangin sa misang ito. Pagpapahayag ng inyong pananalig sa Diyos, na siyang bukal ng buhay, sa Diyos, na siyang nagbibigay para sa atin ng kanyang pagpapala. God bless the souls of Angelita, Debbie, and Ellen. Magsitayo po lahat. Gayong din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat sa pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, si Jesucristong Panginoong muling nabuhay. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Magpalad ang mga inaanyaya sa pagtanggap ng kanyang banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
paalala lamang po sa mga ibig tumanggap ng banal na komunyon. Humila lamang ng isang pila sa gitna at ang pamamaraan ng ating pagtanggap ng banal na komunyon ay sa pamamagitan ng kamay. Ang kaliwang palad ay nasa itaas ng kanang palad. Paglakad ng banal Ang tagabuhat. Ano? At nandito na po, ayan, Hindi makita karo, dami, Dito dito, dulo. Sa dulo. Doon sa may dulo ron. Ayan. Sila. Ayan po mga napag-ibig. Ayan po, at tuloy na po, yatin natin ng tungan. Doon pa raw, dulo yan. Dulo pa. Ba't nagtagal pa? Tapos ang misa kanina pa. Akala ko yung military, yung army. Hindi naman yun. Saan yun eh? Hindi naman. Oo. Ako nagtagal pa ako. Yung daw at dulo, sabi sa akin. Nagsawa na ng tomboy. Hindi ka mag-aralan sa nila. Hindi ba ako nagkaanak? Tama yun. Di ba ito? Namili ka sa kanya. Talaga, pagka mo walang drink. Kung ako dito. Basta si mama mo. Hindi mo na mama mo ha. Kasi po, Dulo. Wala mga tuloy. Sabi ko naman pa sa lalit eh. Dulo raw eh. Malilim. Matraffic ano. Traffic. Ang mababa lang mo. Ayun, di kayo. Sila isa? Hindi pa. Kaya nga yan. Pasok po. Di ba sana nila kabila parang ngayon sila? Oo nga. Ay, ano lang nila.
Nakatira sa kanila. Breast cancer din. Ay, pinaglagyan niya, meron dati. Anak ni Janel. Emily. May anak siya. Lala ko yung sabi ng Mommy, open then. Open. Obey. Yes. What's that? Ooh. What's that? Naliligaw. Thank you, Janica. Okay. Pass. My pass. The dog.
Why did that operate? Sila ako yan. Diba? Yan, okay. Well, who did that update that?
Please come here. Please come here.